Follow along with me as I read to you the Word of God. Ako po ay magbabasa mula sa English Standard Version of the Bible, pero okay lang po kahit anong version po ang dala po ninyo. Again, our reading for this morning is Luke chapter 16, verses 19 to 31. Follow along with me as I read the Word of God to you. Ito po ang sinasabi. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that in your lifetime you receive your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Magandang umaga po, mga kapatid. Let us begin our time together with a word of prayer. Tayo po'y manalangin. Amang banal, muli po kaming lumalapit sa inyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat mabuting Diyos kayo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa ituturo mo sa amin sa umaga po na ito. Bagamat ang mga salita mo ay mga katotohanan na dapat naming marinig, and sometimes we are being rebuked by your word, but those of us who have the Holy Spirit living in us, even the rebukes of your word are comfort to us. Kung ano man, Panginoon, ang pangangailangan po namin sa umaga na ito, address that through the preaching of your word. If it is encouragement, encourage us from this passage. If it is correction, correct us from this passage. If it is answers to our doubts and questions, may you give the answer coming from your word. Pagpalain mo po kami sapagkat nananatili po ang aming paninindigan at paniniwala na ang paglago ng aming simbahan, ang paglago ng aming pananampalataya ay sa pamamagitan ng matapat at makapangyarihang pangangaral ng inyong salita. Kinikilala po namin, O Diyos, na kayo ang magsasalita sa amin sa umaga po na ito. Speak to us through your word. Address your people. Save those who are not yet in Christ and edify those who are already in Christ. All for the glory of your name and for the good of your people. Amen. Magandang umaga po. Tayo'y nagpapatuloy po sa ating sermon series, Hard Truth, Loving Warning. At ngayong umaga po, ang pamagat ng ating pag-aaral ay A Tale of Two Destinies. A Tale of Two Destinies. Hango po sa Luke chapter 16, 19 to 31. Sa ating pong mga talata, sa ating teksto, Jesus challenges the false belief that material wealth is a sign of God's favor and uses this story to offer a sobering glimpse into the reality of the afterlife. Kapag lumabas ka sa kalsada, kapag nagtanong ka sa iyong mga kapitbahay o kaya naman sa iyong mga kaibigan,
kapag tinanong mo sila, ano ba ang senyales na ikaw ay pinagpala ng Diyos? Madami po sa mga tao sa ating panahon ngayon, agad nilang isasagot, I am blessed by God because I have this, because I have that. Marami sa mga tao ngayon na ang iniisip na ang mga material na bagay o ang mga material na kayamanan ay senyales ng pabor ng Diyos sa kanilang buhay. Bagamat hindi po natin dinideny na ang lahat ng mga bagay ay galing sa Diyos, hindi po tama na isipin natin na yun lamang ang ibig sabihin ng pagpapala o ng pabor mula sa Diyos. Kaya po, napaka-sobering ng mga talata po na titignan natin sa umaga na to. And Luke chapter 16 is a chapter focused on wealth, stewardship, and the afterlife. Featuring two main parables. Ano po yun? Una, yung parable of the dishonest manager and the parable of the rich man and Lazarus. Yung the parable of the dishonest manager, sinimulan din ni Jesus yung kwento na yon by telling us that there was a rich man. And the story of the rich man and Lazarus, ganun din po yung pagsisimula na ginawa ng Panginoong Jesus. The context includes Jesus teaching His disciples and sometimes the Pharisees. Sila po yung main audience ng mga parable po na ito, especially the Pharisees. At ang itinuturo niya sa kanila ay kung paano maging wise with earthly resources and the eternal consequences of how one lives. Binigyang diin ng Panginoong Hesus na dapat malaman ng mga tao na merong consequence in eternity ang kanilang pamumuhay dito sa mundo na ito. Especially those people, and in the context, yung mga Pharisees, na ang akala nila dahil madami silang mga kayamanang material, yon ay tanda ng pabor ng Diyos sa kanilang buhay. And the story of Jesus, of the rich man and Lazarus, intended to teach His listeners and us about the dangers of greed and hypocrisy, the reversal of fortune in the afterlife, and the sufficiency of God's word for salvation. Mamaya po makikita natin yun, no? Yung mga tema na yon na binabanggit po dito. And the parable is told to the Pharisees who were lovers of money. Kapag tinignan po natin yung buong chapter 16, talagang pinangalanan ni Luke yung mga nakikinig sa pagtuturo ng Panginoong Hesus na ang mga Pharisees daw na to ay mga lovers of money. And it follows other lessons about wealth and faithfulness. Yun talaga yung immediate context nitong kwento na ito. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito na people cannot serve both God and money. At yun yung hina-highlight ng kwento ng the parable of the rich man and Lazarus. Now, may mga nagsasabi po na itong kwento na ito ay hindi daw isang parable kasi daw merong mga pangalan na sinabi. However, ako po ay naniniwala, given the context, na the story of the rich man and Lazarus is indeed a parable. Ano po ba yung parable? Parables are defined as earthly illustrations that convey a spiritual truth metaphorically, whereas this narrative presents spiritual truths directly and includes a specific setting in the afterlife. Medyo unique lamang itong kwento na ito, but I'm of the persuasion that this is a parable. So makikita natin na ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng mga pagtuturo para mas maunawaan siya ng kanyang mga tagapakinig. And yun nga po, yung madalas niyang ini-employ sa kanyang mga pagtuturo ay ang paggamit ng mga parable katulad po ng kwento na ito. So ito yung context, no? The story unfolds in the afterlife, depicting heaven and a place of torment. The narrative presents spiritual truths directly without relying on a metaphorical earthly illustration. Kaya nga, unique itong parable na to kasi direct to the point.
Kasi talagang makaka-relate yung mga makikinig kasi directly sinabi ni Jesus that there is such a thing as heaven and there is such a thing as hell, or in our text, Hades. It describes the state of souls after death and the consequences of rejecting the poor and the gospel during this life. Kung mapapansin po natin, yung emphasis ng kwento, binibigyang pansin ng Panginoong Jesus na ang paraan ng pagtrato sa kapwa mo, lalo na ng mga mahihirap, ay nagpapakita ng totoong kalagayan ng puso mo, and therefore, bunga yan ng pag-reject mo sa salita ng Diyos. Mamaya, bibigyan pa natin ng pansin ang bagay na yon. Pero alam po ninyo, mga kapatid, our response to God's revealed truth in this life, ang kanyang salita, ang Biblia, particularly concerning our use of wealth and treatment of the poor, determines an irreversible, eternal destiny. Pero ngayon pa lamang lilinawin ko na po, yung paggawa mo ng mabuti sa mga mahihirap, hindi yon ang basihan ng pagtungo mo sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po yun because we are not saved by our good works. However, yung paraan ng pagtrato mo sa iyong kapwa, lalo na ang paraan ng pagtrato mo sa mga maralita, ay nagpapakita ng totoong kalagayan ng puso mo and therefore, ng totoong tugon mo sa salita ng Diyos. In other words, your treatment of the poor is the condition or is a revelation of how you are treating the Word of God and the Gospel. So liwanagin po natin iyon. So Jesus warns that the choices we make today, based on our response to God's Word, establish our eternal destiny. Kaya po mahalaga that whenever the Word of God is being preached to us, ating pong idalangin sa Diyos na buksan niya ang ating mga isip at ang ating mga puso upang nang sa ganon, paglabas po natin sa lugar na to, dala-dala natin ang pagpapala na mula sa salita ng Diyos. Either that blessing will take in the form of a correction, a rebuke, or comfort and encouragement, or the greatest blessing, salvation. Huwag po nating i-assume na dahil nandito tayo ngayon sa lugar na ito, nakikinig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, we must not assume na meron na nga talaga tayong saving faith. Kaya nga po, lagi nating inuulit-ulit ang Ebanghelyo. Lagi nating sinasabi na kailangan nating sumampalataya kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan. Kasi nga po, ang totoong kalagayan ng relasyon mo sa Diyos ay makikita sa pagtrato mo sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Tignan po natin ang ating mga talata, verses 19 to 21, let us look the earthly context. The earthly context. Dito nagsimula ang kwento. Sabi po ng mga talata, there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. Napakamayaman, no? Nitong tao na to. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. Tignan natin yung mga detalye. At mamaya, makikita natin as we go along sa kwento na hindi naman nagsalita si Lazarus. Ang nagsalita ay the rich man addressing Abraham. So tignan po natin yung mga detalye from verses 19 to 21. So, sabi ni Jesus, there was a rich man clothed in purple and fine linen.
take note of those two description, no? Purple and fine linen. Bakit po ganon? Bakit mahalaga ito? Because during those time, only the richest can afford to dress like this. Yung fine linen and purple during that time ay isinusuot lamang ng mga mayayaman at isinusuot lamang ng mga dughong bughaw, yung mga pamilya ng hari. Bakit? Kasi mahal yung pagkakaroon ng fine linen and purple dress. And the color of purple is usually associated with royalty and those who serve in the temple. Ibig sabihin, the text indicates that this is his everyday clothing. Ipinapakita ng mga talata na itong rich man na to, araw-araw, ganon ang kanyang isinusuot. Purple clothed and fine linen. Ibig sabihin laging signature clothing ang kanyang pang-araw-araw na gamit. Hindi ko po alam ano ba yung pinakamahal na brand ng damit. Baka po meron sa inyo. Ang alam ko lang, Lacoste. Hindi, may mas mahal pa doon, no? Pero itong mayaman na to, araw-araw, ganon ang kanyang isinusuot because purple cloth and fine linen is only for those who serve in the temple and for those who are part of the royal family. Ganyan magsuot ng damit ang mga hari. Not only that, is also throwing a party every day. Mayaman talaga to. Sa sobrang yaman niya, araw-araw merong party. Araw-araw merong handaan. Araw-araw, feast. Ganon siya kayaman. He is hosting a party every day. At hindi yung party na basta-basta lang. Yung party na gagastos ka ng 700,000 in a single dinner. Ganong klase ang kinukonvey ng mga talata na to. Sabi po ng isang scholar, purple cloth comes from a secretion, a marine snail. Ancient people made a dye that was in the red-purple spectrum because thousands of these snails were necessary for a single robe. The possession of purple garments was a sign of royalty and great wealth. Mahirap gumawa ng purple cloth. Kailangan mo ng libo-libong suso para makulayan mo yung damit na yon sa isang piraso lang. So ipinapakita ng mga talata na to na hindi ordinaryong mayaman itong rich man na dinidescribe dito. Super rich, super yaman niya. Now, wealth itself is not the sin. Lilinawin din po natin. Hindi kasalanan ang kayamanan. Hindi kasalanan ang maging mayaman at magkaroon ng yaman. That is not the point. Pero ano yung kasalanan? Ang kasalanan is the self-indulgent mindset it fosters. Kaya nga sabi ni Pablo, the love of money is the root of all kinds of evil. Ano ba yung temptation ng mga mayayaman? Una, pwede silang matukso na maging mayabang, self-indulgent, which makes one oblivious to the suffering of others. Itong rich man na to, alam niya na merong beggar by the name of Lazarus sa kanyang tarangkahan, sa kanyang gate. At yung gate na sinabi dito, that is also a communication to us na super yaman ito. Ibig sabihin, hindi ordinaryong bahay ang tinitirhan niya. Merong gate na usually ginagamit sa mga templo at sa mga palasyo noong panahon na yon. Alam niyo po mga kapatid, our treatment of the marginalized reveals our true relationship with God. Our treatment of the marginalized, the poor,
the sick, the oppressed, reveals our true relationship with God. Paano ba tayo makitungo sa mga dukha at maralita? Paano ba natin sila ituring? Minamaliit ba natin sila? Itinuturing ba natin sila that less of a human being because of their social status? Jesus contrasts this with Lazarus at the rich man's gate, sick, hungry, and dehumanized to the point that dogs show him more attention than the man of the house. Imagine, nung unang panahon po, alam ko meron sa inyo dito na you love dogs, no? Pero sa Bible po, yung mga dogs, yung mga aso, they connote negative idea. Usually, they are being associated with evil, suffering, and disease. Sa sobrang dumi at sa sobrang hirap ng Lazarus na to, di ba saan ba kayo makakakita ng mga asong gala? Usually sa mga basurahan, di ba? At dahil ganon ang kalagayan niya, ganon ang itsura na dinidipik ng text natin concerning Lazarus, to the point that dogs show him more attention than the rich man. Ganon ang kanyang kalagayan. Talagang hindi lang siya basta pulubi, pero unrecognizable siya. Na kapag tinignan mo siya, hindi mo aakalain na tao pala siya. Ganon yung picture na dinidipik ng teksto about Lazarus. The rich man obviously didn't care about the poor man, Lazarus, begging at his gate. Bakit natin sinabi kanina na alam ng mayaman na to na merong Lazarus na mahirap doon sa kanyang gate? Kasi nung nasa afterlife na sila, kilala niya yung pangalan, di ba? Send Lazarus to my brothers, sabi niya kay Abraham. Mamaya, titignan pa natin yon. Ang point lang po ganito. Itong pagtrato ng mayaman na to kay Lazarus revealed the true condition of his heart. Yung kanyang pagiging indifferent kay Lazarus nagpapatunay at nagpapakita na hindi siya totoong kumikilala sa Diyos at hindi siya tunay na nagpapasakop sa salita ng Diyos. Compassion is absent in the mind and heart of this guy. Heartless, rootless, walang awa itong tao na to na ubod ng yaman. Now notice, the rich man was not named in the narrative, but Lazarus, the poor man, was named. All throughout the narrative, hindi ba? Hindi siya binigyan ng pangalan yung mayaman. Ang binigyan lang ng pangalan ay si Lazarus at si Abraham. Pero alam nyo ba anong ibig sabihin ng Lazarus? In the Hebrew language, ang ibig sabihin po ng Lazarus is God is my helper. God is my helper. Parang ironic, no? Yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, pero he is begging. Samantalang yung rich man na hindi pinangalanan, siya yung nakakaranas ng karangyaan. He is living the good life na pangarap ng halos lahat ng tao sa mundo na ito. Pero mamaya makikita natin kung paano naging totoo yung ibig sabihin ng pangalan ni Lazarus. Pero ito po ang gusto kong mapansin po ninyo. The fact na binigyan ng pangalan si Lazarus ay nagpapakita that the poor people, the sick, the marginalized, the oppressed, and the outcast in society has a special place in the heart of God. I believe yun po ang kino-communicate ng kwento na ito. Malapit ang Diyos sa mga taong hindi binibigyan ng dangal at halaga sa mundo na ito. Sila yung mga mahihirap, mga maralita,
the marginalized, those people who are considered as outcast in society, sila ang mga taong malapit sa puso ng Diyos. Now, let's go to point number 2. Tignan natin yung dialogue. Verses 22 to 26. Tignan po natin. The eternal condition. Ayan. So, anong nangyari? Nagpatuloy ang pagkukwento ng Panginoong Hesus. Sabi, parehong namatay yung mayaman at si Lazarus. Sabi ng verse 22, the poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. Sa ibang translation, Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. So pareho silang namatay. Ito yung kalagayan nila. Yung mayaman, napunta doon sa place of torment na tinatawag na Hades. At yung mahirap, si Lazarus, napunta on the side of Abraham or Abraham's bosom. That is another name for paradise. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Pero pansinin po ninyo, this is the twist of the story. On earth, Lazarus was poor and sick and full of sores, but in the afterlife, he went directly to Abraham's bosom or in paradise. Yon ang report ng kwento. Namatay sila, and Lazarus was carried by angels to Abraham's bosom. Doon sa paraiso. Pero yung mayaman, who was clothed in expensive clothing and feasting sumptuously every day when he was on earth, is now in torment and agony in Hades. Nagkabaliktad yung kanilang kalagayan. Di ba? Totally. Yung dating mayaman, at nasa kanya lahat ng earthly comfort, siya ngayon ang naghihirap. At yung mahirap, yung beggar, siya ngayon ang nakakaranas ng comfort. In the afterlife, there was a reversal of condition and status. Death overturns all earthly distinctions. May nagsabi nga po, death is the great equalizer. Bakit ganon? Kasi ang kamatayan walang pinipili yan. Mayaman ka man o mahirap, anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman ang status mo sa lipunan, all of us will die. It's just a matter of time. It is not a question of if, it is a question of when. At dito makikita natin na walang pinili ang kamatayan sa dalawang tao na to na magkaiba totally ang kalagayan sa buhay. Alam niyo po, what was valued on earth is exposed as worthless in eternity. Meron bang nagawa yung kayamanan ng tao na to doon sa kalagayan niya in the afterlife? Natulungan ba siya ng kanyang madaming pera para mabago ang kanyang naging kalagayan in the afterlife? You see, Jesus gives the poor man a name
but not the rich man, subverting the social norms of the day where the powerful were known and the poor were invisible. Lahat tayo dito nagpunta na, no? Gumawa na tayo nakipag-transaction na tayo sa government, sa mga opisina ng gobyerno. Mahaba yung pila, normally, usually. Pero alam natin na merong mga VIP treatment. Na-witness na natin yon. And usually, yung binibigyan ng VIP treatment ng mga opisina sa gobyerno, yung mga may kapangyarihan, may connection, mga mayayaman. Yung mga ordinaryong tao, pipila kayo ng napakatagal na usually nasa labas at mainit. Anong point? Sa mundo na ito, yung binibigyan ng dangal ay yung mga makapangyarihan at mga mayayaman. Pero sa ekonomiya ng Diyos, ang kanyang itinatanghal ay ang mga tao na itinuturing na walang kwenta sa mundo na ito. Ipinapakita ng kwento na ito, mga kapatid, na totoo ang sinabi ni Jesus na ang mga mapagpakumbaba, ang mga mabababa, ang kanyang itataas. Samantalang ang mga mapagmalaki at ang mga mataas ang tingin sa kanilang sarili, sila ang makakaranas ng pagbaba ng Diyos sa kanilang kalagayan. Binago ni Jesus yung nakagisnan na pamantayan ng mga tao sa mundo. Yung inaakala natin na mga bagay na mahalaga ay magiging walang kwenta sa paanan ni Jesucristo. At ang mga taong binibigyan natin ng parangal ay sila pala ang pinakamababa sa paningin ng Diyos. Now, liwanagin lang po natin itong mga nabanggit po dito na mga salita. For example, yung Abraham's bosom. Ano ba yung ibig nating sabihin dyan? This is another way of talking about paradise and the presence of God and our rest in Christ while we are waiting for the resurrection of our bodies. On earth, Lazarus was poor, beggar, and full of sores, but in the afterlife, he is feasting with Abraham and experiencing the comfort of paradise. So yan lang po yung tawag dyan. Yan yung paradise. Remember that the thief on the cross? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Ito yung tinutukoy din po sa kwento na ito. Ang tawag ng mga Hudyo, Abraham's side o the bosom of Abraham. Pero, ano ba yung Hades? Hindi tayo masyadong familiar doon, no? Pero, yung po kasing Hades and hell ay hindi magkapareho. Tignan natin, bigyan natin ng konting paliwanag. Umpisahan po natin dun sa term na Hades. In Greek mythology, Hades is known as the god of the underworld or the place of the dead. Yung mga mahilig magbasa ng mythology. Pero, in the New Testament, Hades simply means death or the grave. Yun po yung ginamit dito. Yun lang ang ibig niyang sabihin dito. Hades means death or grave. While yung hell na ang term po ng New Testament ay Gehenna is a place of judgment. So, merong pagkakaiba. Merong distinction. Now, the New Testament, however, takes the word Hades into a more specific meaning as the place, listen to this, as the place for temporal punishment for the wicked as they wait for their final judgment in hell. So ganito, ang Kristiyano, kapag namatay siya, didiretso siya sa langit sa presensya ng Diyos. Diretso tayo in the presence of God pag namatay ang Kristiyano. Pero kapag ang namatay ay unbeliever, hindi pa siya didiretso sa impyerno. In fact, wala pang laman ang impyerno ngayon. Wala pang laman ang impyerno. Wala pang laman ang hell.
So hindi totoo yung pinapakita sa mga cartoon and movie na nandun si Satan, siya yung hari ng hell. Hindi po. Ang hari ng mundo ay si Satan. Yun ang sabi ng Biblia. Pero kung wala pang laman ang hell, saan napupunta yung mga unbeliever kapag namatay sila? Dito po, sa Hades na tinatawag natin. So hindi pa pala sila didiretso in hell. Pupunta muna sila dito sa Hades, which is a temporal place for punishment. Hindi po ito purgatorio. Liwanagin din po natin, no? Hindi po ito purgatorio. Kasi, in the theology of the Roman Catholics, yung purgatorio, may pagkakataon pa yung mga nandoon according to them na makapunta ng langit eh. Diba? Kaya nga nagbabayad ng indulgence at ginagawa yung mga samot-saring ritual. Kasi kaya nga purgatorio yung tawag, pinupurga yung mga natitirang kasalanan nila. Yun ang pagtuturo ng Roman Catholic Church. Pero in the New Testament, Hades, even though is a temporal punishment for wicked, wala na pong maliligtas kapag napunta ang isang tao dito sa lugar na ito. At the final judgment, didiretso na siya sa hell. So liwanagin lang po natin para hindi tayo malito pagdating po dito. So, saan napunta yung rich man? He was sent in Hades, awaiting his final judgment in hell. So, sabi ng talata, he was in anguish. He is in agony in Hades. And this is a clear reference to his torment or punishment that he is already experiencing in Hades. Pinaparusahan na sila doon pa lamang. At magiging final ang judgment sa kanila kapag ipinadala na sila sa impyerno. Pero ngayon, lahat ng mga unbeliever, lahat ng mga taong masasama, doon sila didiretso kapag namatay sila. Therefore, mga kapatid, Hades is a place for the unrighteous who refuse to obey the gospel of Christ. Take note, however, that no believer will be in Hades when they died. Yung mga mananampalataya, diretso na sila sa langit kapag namatay sila, awaiting the resurrection of their bodies. Pero yung mga unbeliever, dito sila mapupunta. Dito pa lang, nararanasan na nila yung judgment para sa kanilang mga kasalanan. Pero ito po yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Tignan po ninyo, pansinin ninyo kung paano in-address nung mayaman si Abraham. Anong tawag niya kay Abraham? Father. Father Abraham. Nangangahulugan na itong rich man na to ay isang Hudyo. Ibig sabihin, this rich man who is a Jew is appealing to his physical lineage to Abraham as the great ancestor of the Jewish people. Umaasa pa din siya. Somehow. Sabi niya, ikaw po, Abraham, ang aming ninuno, and I am a Jew. I'm calling you as our father. Merong assumption itong mayamang tao na to. And what is that assumption? The rich man is assuming that since he is a physical descendant of Abraham, he has a right to be heard. Kinausap niya directly, di ba? Sabi niya, Father Abraham. Ibig sabihin, inaakala ng lalaki na to, kahit nandun na siya sa Hades, iniisip pa rin niya na meron pa rin siyang karapatan na pakinggan. Ibig sabihin, dinala niya maging sa afterlife yung kanyang pagiging entitled. Kasi mayaman, kasi Hudyo, in his thinking,
in his mind, dapat akong pakinggan ni Abraham. The rich man believes that he must not be in the place of torment. This is the prideful assumption of the rich man and all rebel sinners. Mga kapatid, wala pong magbabagong makasalanan even in the place of torment. Imagine the pride and the arrogance of this rich man. Akala niya dahil lahi siya ni Abraham, wala siya dapat doon sa lugar na kung saan pinaparusahan siya. In other words, ang kanyang mindset, dapat nasa piling ako ni Abraham kasi mayaman ako, kasi Hudyo ako. I do not deserve this place. Yon ang assumption ng mayamang lalaki na to. Even in the afterlife, this guy is still full of arrogance. He told Abraham, inutusan niya si Abraham. He told Abraham to have Lazarus to dip the tip of his finger in the water to cool his tongue because of his agony in the flame. Even in the place of torment, this rich man still thinks that Lazarus is his slave. Imagine yung yabang ng tao na to. Nag-a-assume pa din siya na meron pa rin siyang karapatan na utos-utusan si Lazarus. Ito po yung binabanggit ko kanina na he is not ignorant about the condition of Lazarus nung nabubuhay pa sila. Kasi kilala niya. Alam niya na merong nangangailangan ng kanyang tulong doon sa gate ng kanyang tahanan. Pero winalang bahala niya. Pinabayaan niya. Hindi niya binigyan ng tulong. Pero, even in the afterlife, mataas pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Ina-assume pa din niya na meron siyang kapangyarihan. Minamaliit pa din niya si Lazarus. Ano po ang itinuturo nito? The attitude of the rich man in Hades teaches us that people who will go to hell will remain unchanged and unrepentant. Akala natin na kapag napunta na sa impyerno yung mga tao, akala natin magsisisi na sila. Kasi na-realize nila, oo nga, tama ang salita ng Diyos. Iniisip ng madaming tao na ang hell, meron pang pagkakataon ng mga tao doon para magsisi. Akala ng madami, napakasama naman ng Diyos na pangwalang hanggang parurusahan ang mga tao nasa impyerno. Hindi ba pagkakataon nila yon para magsisi? Hindi po. Maliwanag ang sinasabi ng mga talata na ito na even in hell, people will not repent of their sins. People in hell will remain arrogant toward God and will refuse repentance. Kaya nga merong mga ibang theologian, ang itinuturo nila, there will come a time na mawawala daw ang impyerno at ang lahat ng nandoon. Kasi nga daw, they cannot imagine na pangwalang hanggang pagpaparusa ang daranasin ng mga tao na nandoon. Why? Kasi nga po, mali ang ating assumption. Iniisip natin na mas mahabagin pa tayo kesa sa Diyos. Pero kung meron mang maliwanag na bagay na itinuturo po ang mga pangyayaring ito sa ating kwento, yun po ang katotohanan na even in hell, people will refuse Jesus Christ. Even in hell, people will reject the gospel. There is no indication in the scripture that people in hell will repent of their sins and humble themselves before God. Mananatili sila sa kanilang hatred toward God.
And mababasa natin yan in the book of Revelation, di ba? Nung nakaranas na sila ng mga pagpaparusa mula sa langit, nagsisi ba sila? Hindi. All the more, nagalit sila sa Diyos. Mga kapatid, ganun po ang nature ng kasalanan. That only the sovereign grace of God can change. Sabi nga po ng isang author, the door of hell is locked from the inside. The door of hell is locked from the inside. Kasi sabi ng iba, hindi ba sila bibigyan ng second chance? Paano sila bibigyan ng second chance? Ayaw nga nila sa Diyos. They would rather remain in hell and be angry toward God than be with God forever. Ganon ang nature ng kasalanan, mga kapatid. Now, let's go to point number 3, and this is our last point, the emphatic communication. Verses 27 to 31. Tignan natin yung request, hindi pala request, yung utos ng rich man kay Abraham. Verse 27, sabi, and he said, then I beg you, Father, to send him. Sabi niya, send him to my father's house, si Lazarus. For I have 5 brothers, meron pa siyang 5 kapatid, so that he, Lazarus, may warn them, lest they also come into this place of torment. Ipadala mo po si Lazarus sa mga kapatid ko, para bigyan sila ng babala, para hindi sila mapunta dito. Pansinin po ninyo yung selfishness ng mayamang lalaki na to. Sarili pa din niya ang kanyang iniisip. Verse 29, but Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. Anong ibig niyang sabihin dito na Moses and the prophets? Ang sinasabi ni Abraham, they have the Word of God. They have the Bible. Hindi mo na kailangan magpadala pa ng isang taong nabuhay mula sa mga patay para maniwala sila. Sapat na ang salita ng Diyos para magsisi sila sa kanilang mga kasalanan at hindi mapunta sa lugar na ito. Pero anong sabi ng mayaman? In verse 30, and he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Ano yung madalas na reasoning ng mga tao? Ano yung madalas na excuse nila? To see is to believe. Sabi ng mga atheists, kung magsusulat ang Diyos sa langit at sasabihin niya that I exist, doon lang ako maniniwala na merong Diyos. Maraming mga tao, para maniwala sila na totoo ang ebanghelyo, kailangan muna nila ng mga himala. Kailangan muna nilang maka-witness ng instant healing. Di ba, mahilig ang mga tao doon, no? Yung nakaupo sa wheelchair, tapos biglang patatayuin ng pastor, o kaya naman, nagka-cast out daw ng demonyo. Gusto pa nila ng himala. At sabi nila, kapag naka-witness sila ng himala, magsisisi na sila sa kanilang kasalanan. Pero, Abraham disagrees. Sabi ng verse 31, he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, in other words, if they will not listen to the word of God, if they will not listen to the Bible, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Ibig sabihin, mga kapatid, sa isang taong ayaw magsisi sa kanyang kasalanan, kahit gaano karami pang himala ang kanyang masaksihan, hindi siya tatalikod at magsisisi. In John chapter 11, alam po natin yung kwento ng isa pang Lazarus. Di ba? Yung binuhay ni Jesus. Lazarus, the brother of Mary and Martha. Famous story. And Jesus raised Lazarus from the dead,
in the presence of many Jewish people. Nung binuhay ni Jesus, si Lazarus, public event yon. Nakita ng madaming mga Hudyo, nakita ng madaming mga tao na binuhay si Lazarus. They witnessed a mighty miracle. They witnessed a resurrection from the dead. Anong naging epekto nun? Naniwala ba sila kay Jesus? Hindi po. In fact, after the raising of Lazarus, anong plinano nila? Plinano nila kung paano papatayin si Jesus at kung paano papatayin si Lazarus. Even after witnessing the raising of Lazarus from the dead, the adversaries of Jesus hardened their hearts even more. Why? Because they did not listen to Moses and the prophets. In other words, they did not listen to the Word of God. They rejected the Word of God. They rejected Christ. Alam niyo po, people who are persistent in their rejection of the Word of God will remain in their unbelief even if they will witness a mighty miracle. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga taong nagpapatuloy sa kanilang pag-reject kay Kristo at pag-reject sa salita ng Diyos, mananatili silang hindi naniniwala kahit pa masaksihan nila ang isang dakilang himala. Alam niyo po, if the Scripture is not the basis of faith, it cannot produce repentance and a changed heart in people's lives. Ang basihan po ng pananampalatayang Kristiyano, the basis of what we preach to people is the Word of God. Hindi po yung mga himala. Kaya hindi natin dinadaya ang mga tao para lang maniwala sila sa ating mga pagtuturo. We just preach the Word of God to people. Kasi ito ang basihan ng ating pananampalataya. Itong aklat na ito ang makapagbabago ng puso ng tao at makapagbibigay sa kanya ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. You see, brothers and sisters, just because someone witnessed a miracle is not a guarantee that someone will believe. The only reliable basis of our faith and belief is the objective revelation of God in His Word. Lazarus went to paradise not because he was poor. Liwanagin din po natin yon. He went to paradise because he believed the testimony of Moses and the prophets. Ibig sabihin, he believed the Word of God. Sasabihin kasi ng iba, tignan mo, ipinapakita ng kwento na yan na yung mga mayayaman sa impyerno sila talaga pupunta at yung mga mahihirap sa langit, hindi po yon ang itinuturo ng ating kwento. Ang dahilan kung bakit si Lazarus ay nagtungo sa langit dahil naniwala siya sa salita ng Diyos. He believed the testimony of Moses and the prophets. So ano ang ibig sabihin ng kwento na to? If we will summarize it, I believe this narrative is about believing and obeying the Word of God. This story is about believing and obeying the gospel of Christ. Kung meron mang isang bagay na itinuturo sa atin ng kwento na to, ang itinuturo sa atin ito ay magtiwala sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita, which is the Bible, and to believe in the gospel of Jesus Christ. Because your response to the gospel will determine your eternity. Let me close with this. Anong application natin dito? Simple lang, mga kapatid. Repent and believe in Jesus Christ. That is our application. Kung hindi ka pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan,
At hindi ka pa nabibigyan ng kasiguraduhan na kapag namatay ka ay pupunta ka sa langit, ito na ang panahon para tiyakin mo ang relasyon mo sa Diyos kay Kristo. This is the day of salvation and God is offering you the mercy of the gospel. Huwag mong patitigasin ang puso at isip mo, ngayon naririnig mo na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Submit yourself to Christ and His gospel. Believe in Jesus Christ. Repent of your sins because there is no salvation apart from Jesus Christ. All people in all generation, in all times can only be saved through Jesus Christ. So mga kapatid, if you are not yet in Christ, ito po ang pinamamanhik ng salita ng Diyos. Believe the gospel. Believe in Jesus Christ. Repent of your sins. Come to Christ for salvation. Huwag po kayong umasa na dahil nagsisimba kayo every Sunday, na dahil gumagawa kayo ng mabuti, yun ang paraan para kayo ay iligtas ng Diyos. Hindi po. Only Jesus Christ can save you. Come to Him right now in faith and in repentance. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Tunay po na kayo ay mabuti at dakila. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, naming hinihiling na magligtas kayo ng mga taong wala pa kay Kristo. Dalangin po namin, O Diyos, na mangusap kayo at mag-convict ng mga kasalanan o ng mga unrepentant sins na meron po kami. Kahabagan po kami, Panginoon. Save us, those who are not yet in Christ. At kaming na kay Kristo na patuloy mong bigyan kami ng encouragement and comfort coming from your word so that we may have the fullness of joy and the assurance of our relationship and the assurance that our sins have already been pardoned on the basis of the merits of Christ. And Lord, dalangin po namin na as we partake of the communion, kayo lamang po maluwalhati. Be with us in Jesus' name. Amen. Amen.